Hi guys, for today's vlog, so bakit hindi pareho ang kita ng empleyado at negosyante? Ganito yan, simple lang. Sample, bilang empleyado, kada buwan may pumapasok akong kita, fixed income yon. Mag-isa ko lang pinagtatrabahuhan. Kahit gaano o kasipag, may limit ang kikitain ko. Minsan pa nga, nababawasan pa dahil sa mga abono o unexpected na gastos. Ibig sabihin, nakadepende ang kita ko sa oras at effort ko. Ngayon, ibang usapan naman kapag asset na may leverage. Ganito ang ginagawa ko sa negosyo ko sa Elites Empire. Nag-start ako sa pag-build ng asset. Siyempre, kapag asset, may puhunan. Pero ang maganda, pwede kang magsimula sa maliit. Unti-unti mo siya pwedeng palakihin or magkaroon ka ng expansion. Parang nagtatayo ka ng mga branch ng negosyo. Sample, nagsimula ako sa isang account. Ibig sabihin, parang isang branch pa lang yon ng negosyo ko. Ngayon, kung ako lang mag-isa ang gagalaw, mabagal talaga ang kita. Kaya gumamit ako ng leverage. Ano yung leverage? Para kang may mga katuwang. Hindi ka mag-isa, may sistema ka na tumutulong sa'yo para mas mapabilis ang kita. Sample, nakapag-build ako ng 20 leaders na gusto rin maging CEO katulad ko. Siyempre kapag negosyo mo yon, CEO ka ng sarili mong negosyo. So ngayon, yung 20 leaders na yon, kumikilos sila gamit ang system na meron ako. Dahil doon, kumikita ako hindi lang sa sarili kong effort, kundi 20 times based sa effort at sipag nila. Pero ang magandang part, yung 20 leaders na yon, hindi sila basta tao lang or staff ko lang. May sarili na rin silang asset. Ang kailangan na lang nilang gawin ay gamitin din ang leverage. Mag-build ng mga taong gusto rin maging CEO ng sarili nilang negosyo. Gets nyo? Gets nyo ba? Kapag naiintindihan mo kung paano gumagalaw ang network marketing, makikita mo na posible itong maging infinite income. Kahit natutulog ka, kahit nagtatravel ka, kumikita ka. Lalo na kung online ang business mo. Ang lawak ng reach mo dahil sa dami ng tao sa mundo. Ngayon, may nagsasabi, pyramiding lang yan. Una-unahan lang yan, yung nasa taas ang kikita. Yes, mukhang ganun ang structure. Pero magkaiba kung paano ito gumagalaw. Sa totoo lang, para sa akin mas pyramiding pa nga ang pagiging empleyado. Bakit? Sample may-ari ng mall. Katulad ko, mag-isa lang din siya nagsimula. Nag-hire siya ng mga tao, from managers hanggang staff. Ngayon, sabihin natin, may mga 20 siyang empleyado. Sa effort at oras ng 20 na yon, kumikita siya ng times 20, katulad ng akin. Tama? Ngayon, kung mag-e-expand pa siya at magtatayo ng panibagong mall, mas lalaki pa ang kita niya. Katulad ng ginagawa ko, isa pa lang ang branch ko ng account ko, pwede rin ako mag-expand para mas lumaki ang kita. Pero ito ang tanong, yung mga empleyado niya, pwede ba silang maging CEO kung empleyado lang sila? Hindi, syempre. Kasi ang effort at oras nila, ginagamit nila para sa pangarap ng iba. Hindi ka magkakaroon ng tuloy-tuloy na malaking income kung hindi ikaw mismo ang mag-build ng sarili mong asset na may leverage. Tulad ng ginagawa ko ngayon sa Elites Empire. Pero hindi ibig sabihin, mali ang pagiging empleyado. Ang kinikita mo sa trabaho, pwedeng gamitin bilang puhunan para makapag-build ka ng asset at makapag-expand ka ng sarili mong negosyo. Nakuha niyo yung logic, di ba? May logic, may sense. Kaya para sa akin ang networking, online business or multi-level marketing na tinatawag nilang MLM, isa ito sa pinaka-effective na paraan para maging CEO ka ng sarili mong buhay. Kasi maraming nagsasabi, yung nasa taas lang ang kumikita, paano naman yung nasa baba, pero bakit hindi mo yan itanong sa kumpanya mo ngayon? Hindi ba't hindi rin natin deserve na kumita lang ng maliit, kapalit ng pagod, oras at effort na binibigay natin sa pangarap ng iba? Bumising tayo sa katotohanan. Kaya maraming yung mayaman na negosyante dahil risk taker sila. Oo, may risk sa umpisa, maglalabas ka ng kapital, bubuo ka ng pundasyon. Pero habang tumatagal, tumitibay yan, lumalaki. At darating yung point na yung asset na mismo ang nagiging leverage mo. Doon papasok ang long-term income na sinasabi ko. Kasi naman, kesa naman lumilipas ang maraming taon, nasa abroad ka man o nasa Pilipinas pero wala ka pa rin nabubuong asset na may leverage. Kaya kung naiintindihan mo ang halaga nito, message mo lang ako. Ituturo ko sa'yo kung paano ka magsimula mula sa maliit hanggang sa makapag-expand ka ng sarili mong negosyo.